Yes, experience ko na mabully online. Especially yung mga harsh words and bad comments na natanggap ko tuwing post ako. Because of that, natatakot na ako na mag-post ulit. Knowing na yun ulit yung mga mapapasa ko. Oo, naranasan kong mabully. Minsan nga nakakaramdam ako ng galit sa kanila kasi hindi ko alam kung bakit nila ginagawa sa akin. Kaya minsan gusto ko na lang din bumati sa kanila. Nalulungkot po kasi every time po nangyayari sa akin, tumitikip po yung dibdib ko and nakakababa din po siya ng confidence. Ang cyberbullying ay ang paulit-ulit at sinasadyang pananakit, pananakot o pangaharas gamit ang digital devices at online platforms tulad ng social media at messaging apps na nagbibigay ng masamang epekto sa mental at emotional na kalusugan ng mga nagiging biktima nito. Alam nyo ba na ang cyberbullying ay isang cycle? Ibig sabihin, maaaring ang isang biktima ng cyberbullying ay maging isa na din sa mga nambubuli. Ito ang kanilang way upang makabawi o mailabas ang galit na kanilang nararamdaman o kaya naman ay makasabay. Kapag ang isang biktima ay naging isang mambubuli, delikado ito dahil dumadami ang mga biktima, dumadami din ang nambubuli. Kailangan na natin putulin ang siklong ito. Kung ikaw ay nabully, hindi mo kailangan gumantay sa ibang tao or sa nambully sa'yo. Dahil sa paggante, mas lalong napapalala o humantong kayo sa mas maraming away, pinsala at problema para sa lahat. Imbis na ibigay mo ang attention mo sa nambully sa'yo, ay mas magandang harapin nyo ng mas maayos na paraan. Ang cyberbullying na naging isang cycle ay isang mapinsalang disensyo. Tulad ng isang gulong na patuloy na umiikot, minsan nagiging bully din ang biktima. Dahil sa galit, kalungkutan o para lang makasabay. Bawat salitang binibigkas, bawat larawang ibinabahagi, at bawat komentong ipinost ay parang isang batong ibinabato sa iyo na malakas, na hindi lang nakakasakit ang orihinal na biktima, kundi pati na rin ang iba pang kasama. Ngunit, tulad ng isang gulong na maaaring ihinto ng isang malakas na puwersa, ang cycle na ito ay maaari ding masira. Ang cycle na ito ay hindi kailangang patuloy na umikot dahil ang sarili lamang natin ang makakapagpahinto nito. Upang mapahinto ang cycle, simulan natin sa pagbabago. Huwag natin hayaan na piliin na makibahagi tayo sa cycle. Mas mainam na tumulong na lang tayo sa iba. Mas piliin natin gawin kung ano ang tama o nararapat. Sa paraan na ito, maaari natin mapahinto ang pag-ikot ng cycle.